Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Super Radio. GMA Super Radio DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras alas 3:31. Iladaan sa ERC pagpapaalam sa amin nang sa ganon makapag aaksyon kami kung kakailanganin na mapag-utusan sila mag-utay-utay para sa pangkalahatan ng customers niya. Ang pinakamalaking tinitingnan po natin ngayon ay yung pagtaas ng presyo sa pagkain. At ang tingin naman natin, ang nagbunsod ng pagtaas na ito ay galing po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. At dahil may evacuation plan na rin po kaming nakaprepare. So, nakalatag na po kung aling barangays ang ilalagay sa mga evacuation centers and schools po. May mga evacuation center lang natin sa ngayon ay yung 1,362 families. O katumbas yan ng 4,905 na mga kababayan natin. Ito yung pinagsama na mula pa noong January. At saka nung nakaraang Sabado, nagkaroon ng karagdagang mga mahigit 300 na mga pamilya na inilikas natin papunta sa mga evacuation center. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Umaga Na, Balita Na! Ngayon ay araw ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Mayo taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, rekomendasyong lagyan ng price cap o limitasyon sa presyo ng ilang produktong agrikultural, pinag-aaralan ng Department of Agriculture. Energy Regulatory Commission, pinag-aaralan na mga inihahing petisyon para alisin ang mandatory chargers sa bill ng kuryente. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho at negosyo noong Marso, bahagyang bumaba sa 2.58 milyon kumpara sa 2.66 milyon noong Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Senador Rodante Marcoleta nabigyan ng aabot sa 500 milyong pisong halaga ng mga proyekto ni yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Vice President Sara Duterte umalma sa pagdamay sa ilang miyembro ng kanyang pamilya sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng reklamong impeachment laban sa kanya. Aligasyon ng vote buying ni Congressman Leandro Lebiste sa lalawigan ng Batangas. Iimbestigahan ng Commission on Elections. At pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Albay dulot ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Aabot sa 6.6 million pesos ayon sa Albay Provincial Information Office. At sa detalye ng mga balita, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture na irekomendang lagyan ng price cap o limitasyon sa presyo ang carrots at karneng baboy. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara ng Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng DA, balak ipako ang presyo ng liempo sa halagang 380 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 410 hanggang 420 pesos kada kilo. Medyo nakikitaan lang talaga natin ng pagtaas is yung pork. Previously, nasa 380, 370.
Balak namang ipako ang carrot sa 100 pesos kada kilo habang ipatutupad din ang kagawaran ng price cap sa imported na bigas. Sa ngayon ay hinihintay pa kung kailan ipatutupad ng DA ang price cap sa bigas. Paliwanag ni Guevara, mas may ngipin ang price cap kumpara sa maximum suggested retail price dahil ito ay nakabatay sa executive order ng Pangulo at sadig sa Price Act. Yung MSRP po kasi natin na nasa 43 ngayon, yun ang ating MSRP. Hindi po tayo masyado naging strict at pinabayaan po natin dahil nga po may krisis. Pero ito nga po, pag lumabas po yung price cap, pwede po nating utusan ating mga kapulisan para po i-apprehend. Ang tinig ni Assistant Secretary Genevieve Guevara ng Agribusiness Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Umaga na, balita na! Humihiling ang ilang nagtitinda sa mga palengke na tulungan sila ng gobyerno na makahanap ng alternatibong mapagkukunan ng murang produktong agrikultural. Sa gitna ito ng plano ng Department of Agriculture na magpatupad ng price cap sa ilang pangunahing bilihin gaya ng imported rice, karning baboy at carrots kung saan maharap sa parusa ang sino mang lalabag. Ayon sa ilang nagtitinda sa Project 4 Market sa Quezon City, baka tutulong sa kanila na makahanap ng mapagkukunan ng ang pamahalaan ng murang produkto para makasunod sila sa itatakda na price cap. As a way to tame yung inflation po natin is titignan po natin kung maglalagay tayo ng mga price cap sa mga major agri-commodities. Lubang mahal kasi ang kuha nila sa ibinebenta nila at kung susunod sila ay wala na silang kikitain. Mataas po ng konti yung bigay pa sa amin. Kaya yun, hindi namin masyadong maibaba. Depende, pag mababa, bumaba, kaya naman po. Depende po sa dating po yun. Depende sa size, tapos sa quality. Opo, hindi po namin kaya 100 kasi 140 na puhunan. Ang tinig ng ilang nagtitinda sa palengke. Umaga na, balita na! Ipinabubusisi ni Senador Sherwin Gatchalian ang muli na namang pagtaas sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura lalo na ang bigas. Sa pulong balitaan kahapon, iginit ni Gatchalian na walang dahilan para tumaas ang presyo ng bigas at iba pa dahil sa Hulyo pa o sa anihan pa mararamdaman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng abono o fertilizer. Maaari umanong pangunahan ni Senate Committee on Agricultural Chairman Senador Francis Pangilinan ang investigasyon. Bunga ito ng hinala na may nagsasamantala sa presyuhan ng bigas at iba pa kaya tumataas ang presyo. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission ang mga inihaing petisyon para alisin ang mandatory charges sa bill ng kuryente ayon kay Atty. Francis Juan, chairperson ng ERC. Kabilang sa mga petisyon ang pagpapahinto ng pangolekta ng FIT-all o Feed-in Tariff Allowance at GEA-all o Green Energy Auction Allowance. Tinitignan na umano nila kung maaaring ihinto ang pangolekta ng mga ito at ituloy na lang kung matapos na ang krisis. Pagdating sa GEA allowance, pinag-aaralan na namin kung may sasapat ng pambayad. Kumbaga po pwedeng ihinto muna ang pangungulekta at ituloy na lang sa mga susunod na buwan kung matapos na nga itong krisis. At kung gagawin ito ay kung sasapat pa rin ang pambayad do sa mga renewable energy companies na entitled naman do sa kabayaran para sa kanilang taripa na ginagarantiyahan ng gobyerno. Samantala, bukod sa suspensyon ng pagpaputol ng kuryente sa mga bigong makapagbayad ng bill mula Mayo hanggang Hulyo, hindi rin agad maaaring magtaas sa mga distribution utilities ng generation charge at dapat abisuhan ang ERC kaugnay rito. Idadaan sa ERC pagpapaalam sa amin nang sa ganon aaksyon kami kung kakailanganin na mapag-utusan sila mag-utay-utay para sa pangkalahatan ng customers niya.
Ang tinig ni Atty. Francis Juan, chairperson ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sa isang pahayag sinabi naman ng Meralco na tutugon sila sa direktiba ng ERC kaugnay ng suspensyon sa pagpuputol sa mga hindi nakabayad ng bill sa kuryente mula Mayo hanggang sa Hulyo ng taong ito. Umaga na, balita na! Iginiit ng grupong kuryente.org na makabubuting pag-aralan ng mga mambabatas kasama ang mga stakeholder kung anong mga bayarin sa kuryente ang dapat nang alisin sa pamamagitan ng batas. Ayon kay Bas Umali, National Coordinator ng Kuryente.org, maraming makukuha na impormasyon ng mga mambabatas kung makakasama sa usapin ng mga stakeholder para makapagbigay ng suwesyon. Una nang isinusulong ng grupo na suspindihin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL at Feed-in Tariff Allowance o FIT-OL para maibsan pansamantala ang mataas na singil sa kuryente. Ngayon, yung bakit po GEAOL and FIT-OL, ito po kasi papunta po ito dun sa mga malalaking investors, sa mga corporations na para suportahan yung energy sector. Na again, sinasabi po namin na paulit-ulit, sinusuportahan po namin yan. Pero huwag niyo na po kaming dagdagan ng pasanin dyan. Sinabi rin ni Umali na hindi dapat pagdiskitahan ng publiko ang subsidiya na ibinibigay sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS dahil naaayon ito sa batas. Nakakalungkot po na ang pagdidiskitahan po ng publiko natin ay yung suporta or subsidy na binibigay po sa PORPIS. Alam naman po natin na yung cross-subsidy ay nasa batas yan. Pero ilang sentimo lang po naman yan na papunta sa PORPIS. At ang kagandahan naman po nito, nasa batas din po natin yan, nasa 1987 Constitution po natin, yung idea po ng social justice. So isa pong paraan ng pamahalaan na ma-address yung poverty ay yung paglalagay ng ganitong programa. Ang tinig ni Bas Umali, National Coordinator ng Kuryente.org. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Bahagyang bumaba sa 2.58 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo noong Marso kung ikukumpara noong Pebrero na nasa 200 o 2.66 milyon. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, katumbas yan ng 5% na unemployment rate noong Marso kumpara sa 5.1% noong Pebrero. Sa kabila nito, bumaba naman itong Marso ang bilang ng mga may trabaho sa 49.07 milyon mula sa 49.43 milyon noong Pebrero. Nabawasan rin ang labor force population ng Pilipinas sa 51.65 milyon nitong Marso na mas mababa sa 52.09 milyon noong Pebrero. Samantala, tumaas naman ng underemployed o yung may mga trabaho pero naghahanap pa ng ibang pagkakakitaan. Naitalayan sa 6.3 milyon noong Marso kumpara sa 5.84 milyon noong Pebrero nitong taon. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Sa ibang mga balita, nabigyan umano si Senador Rodanto Marcoleta ng aabot sa 500 million pesos na halaga ng proyekto na kasama sa mga allocables. Batay sa isang handwritten statement ni yumaong dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang privilege speech noong Lunes ukol sa kanyang draft partial Blue Ribbon Report kaugnay sa manuwalyang flood control project, ipinakita ni Senate Pro Tempore Panfilo Lacson ang isang papel na may sulat kamay na care of Marcoleta 500. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based doon sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. Hindi kasama yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin yun. So Kasi galing mismo yon sa kampo o sa abogado ni dating Jose Cabral. Ayon kay Lacson na hindi naman labag sa batas ang allocables pero sa tingin niya ay hindi ito nararapat at kailangang imbestigahan kung naiwi ito sa GOES o substandard na proyekto.
Sa pulumbalitaan naman sa Senado kahapon, inungkat ni Lacson na noong sumalang sa Commission on Appointment si dating DPWH Secretary Manuel Buloan, may balita na isang kongresista ang nanghihingi umano sa DPWH ng 1.5 billion pesos para sa mga proyekto ng 12 kongresista na kasapi ng komisyon. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuhang project. Merong handwritten. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman. Sir, senators and congressmen po ito? Yeah, both. Marami yun. Meron ng isang legislator. Ganyan kakapal yung kanyang request. Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Umaga na, balita na! Sinagot ni Senador Rodante Marcoleta ang aligasyon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nabigyan siya ng mga proyektong aabot sa kalahating bilyong piso ang halaga. Sa isang privilege speech sa Senado kahapon, kinwestiyon ni Marcoleta kung bakit kasama siya sa mga paimbestigan at tila pilit umano siyang isinasama ni Lacson sa anomalya. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya? Paninira din umano kay Marcoleta ang mga sinabi ni Lacson na nanghingi siya ng 1.5 billion pesos nung sumalang sa Commission on Appointments si dating DPWH Secretary Manuel Buloan. Tinawag din ni Marcoleta na pailalim na pag-atake ang mga pahayag ni Lacson laban sa kanya. Muray nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Buloan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake. Ang tinig ni Senador Rodante Marcoleta. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Oras alas 3:47, labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na, balita na! DZBB, balitang totoo. DZBB, Super Radio #1. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita: Orly Trinidad, Melo Del Prado, Joel Reyes Zobel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZBB at Double B TV. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. DZBB, Super Radio #1. Mga
kapuso, ako po si Rowena Salvacion. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Hindi namin sasayangin ang inyong pagtitiwala mga kapuso, kaya naman dito sa Super Radio DZBB, makatitiyak kayo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na! Balita na! Alamin lang natin ang pinakauling impormasyon sa sunog sa residential area sa Parañaque City na itinas na sa Task Force Bravo. Nakatutok sa balita na yan si Olan Bola. Olan. Yes, itinasa sa Task Force Bravo ang sunog na sumiklab sa mga kabahayan sa Lower Barangay San Antonio, Parañaque City. Hirap ang mga bumbero na apulain ang apoy dahil bukod sa masikip ang lugar, gawa sa light material sa mga bahay. Malakas din ang hangin sa kasagsagan ng sunog, dilan para mabilis na ang pagkalat ng apoy. Kanya-kanyang bitbit ang mga residente ng kanilang gamit para mailigtas sa malaking apoy na lumalamon sa kanilang mga bahay, kung saan patuloy sa pag-apula ang mga bumbero hanggang sa mga sandaling ito. Follow-up report ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZBB. Balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi makatarungan na isangkot ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa impeachment proceeding sa Kamara. Ito'y matapos mabanggit na ang ilan sa kanyang pamilya sa aligasyon na hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng pondo at illegal drugs payout. Sa kanyang panayam sa The Hague, the Netherlands, sinabi ni Vice President Duterte na tulad ng mga asawa at anak na mga kongresista, may right to privacy rin ang ilang miyembro ng kanyang pamilya bilang isang ordinaryo at pribadong individual. I think it's unfair dahil hindi naman na sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens. Sinabi rin ni Duterte na ipinagpapasadyos na niya ang anumang mangyayari kaugnay ng reklamong impeachment laban sa kanya. Base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos, hindi man ako ma-impeach. Sa akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV nitong impeachment hearing, isang umanay drug lord na si Sammy Uy ang nagbigay ng 181 million pesos sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Kaugnay nito, binigyan diin ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na hindi kasalanan ng House Justice Committee ang mga lumabas na investigasyon ng komite. Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na syempre, nung tinignan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because you know, these are the joint SALN of the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4-point-something billion of inflows ng peras sa mga accounts nila. Ang tinig ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Umaga na, Balita na! Nagsasagawa na ng motu proprio investigation ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng aligasyon ng vote buying ni Congressman Leandro Lebiste kina Executive Secretary Ralph Lecto at Congressman Edwin Guardiola. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagpapakuha na ang COMELEC ng kopya ng talumpati ni Lebiste kung saan sinabi niyang tumanggap si Recto ng campaign funds mula kay Guardiola. Dagdag ni Garcia, malagang mahimay nila ang nilalaman ng talumpati ni Lebiste bilang bahagi ng proseso. Sa kabila nito, nilinaw ni Garcia na walang mga kasong inihain sa lalawigan ng Batangas na may kinalaman sa vote buying nitong nagdaang 2025 election. Matatandang sinagot ni Recto ang aligasyon ni Lebiste at nagsabing ilang beses umano siyang tinangka nitong suhulan para impluwensyahan ang halalan sa lalawigan.
Kabilang dito ang pag-alok mano ni Leviste ng 400 million pesos para paatrasin ang kalaban sa halalan. Bukod pa sa 1 billion pesos na alok naman umano para umatras si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa kanyang kandidatura. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Itinanggi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga alegasyon sa kanya ni Executive Secretary Ralph Recto. Matatandang sinagot ni Recto ang mga naunang alegasyon ni Leviste at nagsabing ilang beses umano siyang tinangka nitong susulan para impluwensyahan ang halalan sa Batangas. Sinabi ni Leviste walang basihan at hindi totoo ang mga alegasyon ni Recto na inalok niya ang mga ito ng 1 bilyong piso kapalit ng pag-atras ni Batangas Governor Vilma Santos Recto sa kanyang pagkandidato noong 2025 elections. Itinanggi rin ni Leviste na naghanda siya ng 400 million pesos at nakiusap kay Recto na suhulan ng mga kalaban niya sa politika para mapaatras sa pagkampanya. Sa isang social media post, hinamon naman ni Leviste si Recto na humarap sa kamera para magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sa ngayon ay wala pang tugon si Recto sa mga pahayag ni Leviste. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Tinatayang aabot na sa 6.6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pag-alburuto ng bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Ayon sa Provincial Information Office ng Albay sa datos ng Albay Provincial Agricultural Office, aabot sa 2.6 million pesos ang pinsala sa mga pananim ng palay at nasa 4 na milyong piso naman ang pinsala sa high value crops. Apektado rito ang mga bayan ng Kamalig, Ginobatan at Daraga. Sa bayan ng Kamalig, nasa 24 na hektarya ng mga pananim na palay ang napinsala habang mahigit 7 na hektaryang taniman ng high value crops ang naapektuhan ng pag-alburuto ng bulkan. 17 hektarya ng taniman ng palay at halos 23 hektaryang taniman naman ng high value crops ang apektado sa bayan ng Ginobatan. Habang nasa 9 na hektaryang taniman ng high value crops sa bayan ng Daraga ang naapektuhan ng pag-alburuto ng bulkang Mayon. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Inyong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Umaga na, balita na! DZBB #1 sa Mega Manila. DZBB, Balitang Totoo.